Ito pa rin ang The Working President. Bago tumulak patungong Qatar, bumisita muna sa bayan ng Sariaya sa lalawigan ng Quezon si Pangulong Arroyo para pasinayaan ang Quezonian Livelihood and Learning Center. Ito'y joint project sa pagitan ng pribadong sektor sa pangunguna ni Don Conrado Escudero at ng pamahalaan sa pamumuno ng TESDA at ni Quezon Province 2nd District Representative Proceso Alcala. Lahat ng yan dito sa Focus. Pangamba sa kawalan ng trabaho, sunod-sunod na problemang pinansyal, pandaigdigang economic slowdown. Ilan lamang yan sa mga suliraning kinakaharap ng ordinaryong Pilipino. Kaya naman sa panunungkulan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, walang humpay din sa pagpapatupad ng mga programang makakatugon sa suliraning ito ng ating mga mamamayan. Isa na dito ang pagpapasinaya ni Pangulong Arroyo sa Quezonian Livelihood and Learning Center na matatagpuan sa lalawigan ng Quezon, munisipalidad ng Sariaya. Nitong nakaraang December 11, personal na pinuntahan ni Pangulong Arroyo ang nasabing training center upang pasinayaan ng gusaling magsisilbing training center at ipaabot sa mga nagsipagtapos ang pagbati ng tagumpay. Ang training center na ito ay pinamamahalaan ng Quezonian 1923 Incorporated sa panguna ni Don Conrado Escudero sa pakikipagtulungan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ayon kay Congressman Proceso Alcala ng ikalawang distrito ng Quezon, ito ang kasagutan ng pamahalaan sa pandaigdigang suliraning pang-ekonomiya. It has been said, if you give a man a fish, he will eat today. But if you teach him a man to fish, he will eat every day. Welcome to the Quezonians Livelihood and Learning Center on a day when we send more than 1,000 fishermen into the world. Now on its fourth year, the QLLC continues its commitment to give Quezon Province a core of skilled, readily employable, entrepreneurial, and self-sufficient citizens by making available to the community various livelihood and training program and activities. Graduates benefit not just from enhanced skills training, but lives are uplifted through value formation, which prepares them to make the most of job opportunities and shown how to view life from the proper holistic perspective. Ito po ay isang center na sa private initiative ng Quezonians. At the same time, tinulungan po ng ating opisina at saka po ng TESDA na nagbibigay po ng pagtuturo ng kabuhayan sa ating mga kababayan. Lalo na po ngayon na hinaharap natin ay mas malaking krisis. Marami po tayong kababayang pinauuwi ng mga trabaho sa abroad. Binibigyan po natin sila ng special na trainings para harapin naman yung ibang buhay dito po sa Pilipinas o kung sila man po ay ma-reassign sa ibang parte ng mundo. Ang bagong dalawang palapag na gusali ay matatagpuan sa Barangay Concepcion 1, Sariaya, Quezon. Ang training center ay nagbibigay ng 14 na iba't ibang program modules. Ito ay ang mga sumusunod: dressmaking, welding, massage therapy, bakery and pastry production, housekeeping services, food processing, cosmetology, and crop and animal production. Kasama din dito ang discussion sa isang classroom environment at real-time hands-on training upang personal nilang maranasan ang kursong kanilang nais matapos. Sa bilang room na makikita nyo mamaya, pinagkatikhaan ko pong kompletuhin yung mga gamit dito kasi ang pinakamarami daw pong maltreatment ay natatanggap yung mga Pilipina nating domestic helpers. It just happened po na ako noong 1980 hanggang 84, ako po yung OFW sa Saudi Arabia at nakita ko po doon kung bakit sila namamaltrato sapagkat pinadadala po natin, kulang po sa kaalaman. Kaya with the help po nitong Quezonians Incorporated at saka ng TESDA, kung meron po tayong i-deploy, hindi lang po sa Saudi, hindi lang po sa Middle East, kahit po sa ang parte ng buong mundo,
we see to it na sila po ay bago natin i-deploy, ay nakapag-handle ng mga modernong kagamitan para hindi po sila maltratuhin ng kanilang magiging posibleng mga amo. At we hope na kapag nakakakita po sila ng ganito kagagaling na tao, dagdagan pa po nila ang pagkuha ng ating mga kababayan. At aminin po natin na ito po ay nakakatulong sa ating ekonomiya, so ihanda po natin ang ating mga kababayan. Ang Pangulo sa gusali upang tignan ang mga nakahandang pasilidad sa training center. Personal ding tinunghayan ni Pangulo Arroyo ang unveiling ng mural painting na gawa ni Vicente Fario, ang Miracle of the Multiplication of Loaves. Ayon pa kay Congressman Prosy Alcala, ang hakbangin ng Panguluhan na bigyan ng ayuda at magtulungan ng pribadong sektor at pamahalaan ay isang magandang senyales na tuloy-tuloy ang pagsisikap ng bawat sektor sa lipunan na tugunan ng maagap ang mga darating na suliraning dulot ng world economic slowdown. Actually, ngayon nga po yung pinaka-graduation ay mahigit 1,000 na po mga bata ang nabigyan ng training dito. At sa lalong agresibo pong ginagawa ng pagtutulungan ng pribado, ito nga po yung maganda dito. Ito po yung private and public initiative na nagsama po na nakikita ang maganda pong resulta. At ngayon lang po ito pupuntahan ng Pangulo sapagkat siguro ngayon lang po talaga nagkaroon siya ng pagkakataon. Ngunit lahat po ng aming ginagawa dito at lahat po ng mga programang ibinibigay ng paaralang ito ay kasama po ang ating pong pamahalaan. Kagaya po ng sinasabi namin sa iba, ito po'y totoong programa ng ating pong pamahalaan. Sana po'y pagpasalamatan natin at makita po natin ang biyayang nabibigay ng pamahalaan. Bukod po sa telebisyon, mapapanood din ang The Working President sa rtvm.gov.ph. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aming programa. Ako po si Julina Magdangal, inviting you again next week at the same time.